umiiksip sa langit. Hindi niya akalain na ang teknik na ito ay talagang makakapag-absorb ng kapangyarihan ng iba, upang itaas ang kanyang sariling antas. Ang banal na anak ng siyam na dragon ay lumitaw na. Lumitaw na, naramdaman mo ba? Ako ang unang nakakita nito. Huwag mo akong agawan. Ang walang hanggang Diyos ay sa wakas ay bumalik na. Dito magsisimula ang digmaan at pagpatay sa mundo ng mga martial arts. Pagkatapos, dahan-dahang tumuro si Lin Feng. At agad na naayos ang sugat sa mukha ng kanyang kapatid na babae. Nakita niyang ang lakas ng kanyang kapatid na lalaki ay talagang nakakatakot. Dito lamang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang hipag ay nagpunta upang humingi ng tulong para sa kanya. Siya ay nakulong na ng kanyang biyenan sa bilangguan ng espada. Sa oras na ito, naalala rin ni Lin Feng. Ang orihinal na mayari ay may isang kasintahan na kasama niyang lumilipad. Dahil sa muling pagsilang gamit ang katawan ng orihinal na mayari, kaya't dapat niyang gampanan ang responsibilidad bilang asawa. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa tinukoy na espada ng kanyang kapatid na babae. Ngunit hindi niya inaasahan. Narinig niya mula sa loob ang boses ng isang lalaki. Galit na pinagbuksan niya ang pinto. Ngunit sa huli, natuklasan niya. Ang kanyang kasintahan ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Tinatanong ni Lin Feng kung ano ang ginagawa nila. At ang kanyang kasintahan ay hindi na nagkunwari nang lumabas ang katotohanan. Diretsahang sinabi na siya iyon noong araw na iyon. Nagpadala siya ng tao upang dalhin si Lin Feng sa silid ng kanyang biyenan. Ang layunin ay upang gamitin ang kamay ng kanyang biyenan, upang siya mismo ang pumatay kay Lin Feng. Sa ganitong paraan, maaari na siyang makapangasawa ng may karapatan, at makapangasawa ng anak ng mayamang pamilya ng mga Leng. Si Lin Feng ay biglang nagalit matapos marinig iyon. Agad niyang gustong patayin ang dalawang bastardo. Ngunit, siya ay nahuli sa kanyang lugar ng espiritual na kapangyarihan na ginamit ni Leng Aobay. Akala ko tiyak na mamamatay si Lin Feng sa pagkakataong ito. Ngunit hindi nila inaasahan na isang simpleng puwersa ng espiritu. Ito ay simpleng vulnerable kay Lin Feng ngayon. Ang dalawa ay namangha at napapikit sa tanawin sa harap nila. Isang walang silbi na nasa unang antas ng pagbuo ng enerhiya, na kayang madaling buksan ng pagkakabihag sa ikasyam na antas ng pagbuo ng enerhiya. Ngunit ang kasintahan sa tabi ay hindi naniniwala sa masama. Akala ko si Leng Aobay ang naubos lang. Kaya't nagkaroon si Lin Feng ng swerte at nakatakas. Pagkatapos ay nagplano siyang patayin si Lin Feng upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Akala ng kasintahan na sa tulong ng ika-6 na kakayahan ng kaluluwa, ang Wanye Feihua, siguradong mapapatay niya si Lin Feng dito. Ngunit hindi niya alam na si Lin Feng ay madaling nawasak ito sa isang galaw. Ang kasintahan ay nahulog sa epekto at nagbuga ng 800 toneladang katas ng pakwan. Si Leng Aobay ay nagulat nang biglang naging ganito kalakas si Lin Feng. Agad siyang umatake upang subukan ang kanyang kakayahan. Pero ang resulta ay pareho pa rin sa kanina. Isang kamay ni Lin Feng. Nahamarang sa buong lakas ng isang atake mula sa ikasyam na antas ng pagbubuo ng Qi. Naghinala si Leng Aobay noong panahong iyon. Ang batang ito ay tiyak na umiinom ng ilang uri ng mahiwagang gamot, kaya't nagpa siya siyang hintayin na matapos ang bisa ng gamot bago siya patayin. Lin Feng, walang kabuluhan ang ating laban dito. Sa 3 araw, ang pagsubok ng 8 pangunahing pamilya. Kaya mo bang makipaglaban sa akin sa harap ng lahat? Ano ang ikakatakot? Huwag kang maging takot na pagong sa oras na iyon. Tama ang pangungusap na ito. Ito ang gusto kong ibigay sa iyo. Lin Feng, pakiusap, patawarin mo ako, okay? Kung gusto mo, ako pa rin ang iyong kasintahang babae. Nakita ang kasintahang babae na ganito ka walang hiya. Si Lin Feng ay lubos na nawalan ng pag-asa. Lumiko at umalis, upang makuha ang unang pwesto sa pagsubok na ito. Si Lin Feng ay nagsimulang mag-aral ng Hongmeng Tianju araw at gabi. Hindi ko akalain na sa loob ng 3 araw, siya ay nakalusot sa antas ng malaking tagumpay. Samantalang sa kabilang panig, si Leng Aobay ay gumagamit ng yaman ng pamilya, at sunod-sunod na naabot ang ilang maliit na antas. Umabot sa antas ng pagbuo ng pundasyon. Kaya't siya ay nanumpa na tiyak na sa malaking laban. Talunin si Lin Feng bilang isang tuta. Sa isang iglap, dumating na ang araw ng pagsubok. Ang mga nangungunang eksperto ng 8 pangunahing pamilya ay sabay-sabay na kumilos. Kabilang dito ay hindi nawawala ang ilang mga kabataan na namumukuditangi. Ang pinakamababang antas ng pagsasanay ay umabot din sa antas ng pagbuo ng pundasyon. Ang mas nakakatakot ay ang pagkakataong ito ng pagbili ng pamilya.
Ang pagkakataong ito ng pagsubok ng 8 pamilya ay may 3 makapangyarihang Diyos na dumating upang mangasiwa. At ang mga patakaran ng pagsubok na ito ay napakasimple. Iyon ay ang mga sumasailalim sa pagsubok ay ibubuhos ang lahat ng lakas laban sa punong nakatatanda. Ang punong nakatatanda ay tiyak na maghuhusga batay sa talento ng sumasailalim sa pagsubok. Pagsusuri ng lakas. Disipulo si Ching. Disipulo si Fang Chuan, humihiling. Anong punong nakatatanda ang kayang maglabas ng tunay na enerhiya? Ito ay tiyak na may antas ng pagbuo ng pundasyon na 6 na beses. Sapat na ang bilis. Medyo kulang ang lakas. Antas ay ng lupa. Antas ay ng lupa sa kakayahan. Ang susunod na alagad, si Merong Fa. Antas din ng langit, antas din ng lupa. Susunod na tao, nandito na ako. Mangyaring, ginoong matandang nakatatanda. Sa murang edad, na-master na ang Xuanji na martial arts. Siya ba talaga ang banal na anak ng 9 na dragon? Pamamaraan ng pagwasak at pagtakip sa langit. Kahit na nakatayo sa ganitong kalayuan, ramdam pa rin ang ganitong kalakas na presensya. Ang lakas ng taong ito ay talagang nakakatakot. Ayon sa sabi-sabi, ang mataas na kinatawan ng Chindian ay dumating para sa kanya. Talagang karapat dapat siya dito. Hindi ako kasing galing niya. Hindi na makayanan ng mabilis. Sa murang edad, mayroon ng ganitong lakas. Antas B ng langit. Antas B ng tanyag na kalangitan. Kilalang kilala. Antas B ng langit. Sa katunayan, ito na ang pinakamataas na pagsusuri sa pagsubok. Ang antas A ng langit ay itinatag lamang upang hikayatin ang mga disipulo. Walang sino man ang nakarating sa itinakdang antas. Congratulations Leng Meng. Ang pangunahing gamot ay masyadong magalang. Ang Cold family ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang henyo. Lin Feng, huwag isipin na hindi ko alam. Noong nakaraan, para labanan ako, nilunok ang lihim na gamot. Sa hinaharap, mahirap nang umusad kahit isang hakbang. At ang aking magandang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang. Ito ang pagkakaiba ng ikaw at ako. Piraso ng manok, hindi alam ang buhay at kamatayan. Ang basurang ito ay talagang umakyat, hindi alam ang buhay at kamatayan. Maghanap ng kamatayan. 3 henerasyon ng pamilya Lin ay puro basurang tao. Lalo na ang pinangalan ng Lin Feng. Hindi man lang makamit ang unang antas